Boses ng Islam. Okay mga kapatid, at medyo nagluluko yung ating network sa gabing ito. At nawala po tayo sa linya kanina mga kapatid. At alam po natin ay kayo po ay nakikinig sa gabing ito dahil inyong inantabayan na ng aming programang Boses ng Islam. At siguro yung panahon ngayon ay makulimlim. At mukhang may darating inshallah ng ay bagyo. Oo, at makulimlim ang panahon ngayon. At yung signal medyo pawala-wala po mga kapatid. Lalo na po dyan sa Mindanao, talagang tuloy yung ulan dyan. At ito na nga, tayo po ay magpapatuloy sa ating programang tinatalakay. May kaugnayan ho ang iman, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at paniniwala, magsaksi sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang mga tao ngayon ay pinapabayaan na nila yung kanilang sarili dahil iniisip na nila ay makamundong bagay na. Alam nyo po, Dato Saylila, nagpapaligsahan na ho yung mga iba't ibang mga vlogger. Oo, at nagpaligsahan na sila. Papaano kumita. So, yun na, talagang mayroon pang vlogger na grabing kumita. Pero, dito lang niya sa mundo, mga kapatid. Sapagkat kung hindi natin inaayos yung ating biyaya mula sa ating dakilang tagapaglikha, ay hindi natin madadala yan. Oo, papagyabang lang natin yan dito sa mundo. Meron kang mga matinding mga sasakyan at matinding mga bahay, mansyon. Wala yan, kapatid. Ilan? Isipin mo, bakit hindi tayo maniniwala? Yung mga propita nga, nung panahon ni Solomon, si Sulaiman, yan po yung pinakamayamang propita. Oo, isipin mo, yung mga hindi nakikita, nauutusan niya. Oo, yung mga hayop, nauutusan niya yan. Oo, kung anong hilingin niya, ibigay ng Allah. So, ganun kapatid. Pero, yung propita na yon, sinubukan siya. Dahil nakalimot siya sa lumikha sa kanya. Anong nangyari? Binigyan siya ng matinding pagsubok. Pero kahit anong pagsubok na ibinigay sa kanya, dahil tuloy pa rin yung kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kasi may pagkakamali Kaya nga sinasabi ko sa iyo, kapatid Saylila, kung meron kang pagkakamali, lalo na yung napakalaking pagkakamali sa ating Panginoong Allah, pero kahit hindi ka makikita, nakikita ka naman ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi niya? Anong susubok niya? Susubukan niya tayo sa ating sarili. Susubukan niya tayo sa ating mga mahal na asawa. Susubukan niya tayo sa ating kayamanan. Susubukan niya tayo sa ating mga anak. Ang daming pagsubok. Pero yung mga tao na walang kulang sa iman, yan po yung ating tinatalakay, ay minsan napapakamatay na. Hindi nila naisip yung kabilang buhay. Mapakamatay na sila dahil hindi na nila kaya. Pero kung ikaw ay may takot sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ay magagampanan mo po yung itinatawag na mga rules and regulation na inutos ng Allah sa sugo at propita. Ayan ay makapapaligtas sa inyo, kapatid. Ito pong tinatalakay namin. Yung tinalakay namin noong nakaraang Friday, yung 5 haligi ng Islam, paano itayo yun, bilang ikaw ay mag-uugas sa iyong sarili,
Kapag naugasan mo na kumpleto mo yon, yung 5 haligi ng Islam na yon, papasok na po tayo sa 6 na pananampalataya sa nag-isang tagapaglikha. Di ba kapatid? So ngayon ay ating paksa, tatalakayin ngayon, ngayong gabing ito, ay yung La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Yan po kapatid ang ating tatalakayin sa aming konting pag-aaral patungkol ho dyan. Dahil yan po ay pinagtalunan ho yan. Lalo na po yung mga kapatid natin, kaibigan natin sa hanap buhay na yung pati pa naman yung pananampalataya ng ating kapatid na si Senador Robin Padilla ay kanilang binaviral para lang ma-issue sila, para sisikat sila. Hindi nyo alam kapatid, napakalaking kasalanan po yon kung sisiraan ninyo ang aming mahal na Senador Robin Padilla. Yun po yung tanda, yung kanyang ituturo. Yan po yung ating tatalakayin sa ating konting pag-aaral, kapatid na Saylila. Para maunawaan po ng ating mga kapatid, mga kababayan, kung ano po yung pagkahalagaan, paano paalagaan yung kaisahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi kung hindi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay hindi po tayo mabubuhay sa mundong ito. Sapagkat ang mundong ito, kapatid, ay nilikha ng Allah. Siya ang lumikha. Ginawa niya 7 araw. Paano niya ginawa? Salita lang yan, Dato Saylila. Salita lang yan. Kaya yung mga salita niya, mga kapatid, ay iingatan natin. Kasi pag hindi natin iingatan yan, aba ay hindi po tayo magkaroon ng kapayapaan sa sarili natin. Naninira tayo sa ating kapatid na hindi naman natin pinag-aralan. Bago po natin lusubin yan, ay pag-aralan natin. Pag-aralan po natin, mga kapatid, ang La ilaha illallah. Walang ibang Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ang La ilaha illallah? Ang La ilaha illallah, ito ay napakalawak sabihin. Bago natin nalaman ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, si Muhammad ang Rasul o propeta ng Allah at habibo ng Allah, ang pinakamamahal ng Allah sa lahat ng mga propeta at sugo. At siya rin ang nagkumplito sa mga naunang kasulatan. Ano ba yun? Yung huling tipan ang Quran. Nagpapatunay sa mga unang kasulatan. Sa sangkatauhan, papaano niya papalaganap yung kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sino ang propeta ang nagsabi ng La ilaha illallah? Walang ibang kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay una at huli, at siya ay tinaguriang biyaya sa sangkatauhan. Siya ay nur o liwanag, tapos na paggawa sa kanya ng Allah. Ibig sabihin, siya ang huli. Di ba? Si Adan alayhi salam, mga kapatid, alam nyo, mahabang story ho yan eh. Bago po siya naging tao, ay binanggit niya yan. Yung La ilaha illallah, mga kapatid. Anong sabi? Sino ay nagsalita ng La ilaha illallah? Unang-una, walang iba kundi nilikha ng Allah na si Adan. At nagsalita din si Noah, at si Abraham, Moses, si Sos. Ano ang kanilang sinabi? Kullu la ilaha tupliho. Ano ibig sabihin nun? Walang Diyos na dapat sambay maliban sa Kanya. Yun ang sinasabi ng mga propeta at sugo. Sabihin ninyo, o sino man, magsabi ng illa, magtagumpay kayo na wala ng ibang sambahin kundi ang Allah. Di ba, kapatid? Yan ang importante pakahalagaan. Anong sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran? Na ang sinasabi niya na siya ay hindi ipinanganak, hindi nagkaanak. Siya lang.
Wala siyang kapantay at walang makakapantay sa kanyang kapangyarihan. Kaya yan kapatid ay aming ipadaliwanag sino para maunawaan po natin. Kami po hindi kami nagsasalita na kuro-kuro, palapalagay, haka-haka. Ay aming sinasabi ay meron kaming katibayan. Ganito pong sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Suratul Ikhlas, chapter 112, verse 1 hanggang 4. Ganitong sinabi ng Allah. قل هو الله أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. So yan pong sinasabi ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. So atin pong isalin sa wika na ating maintindihan para manauan po ng ating mga kapatid. Kaya ito ay ilagay ninyo sa puso't isipan ninyo. Itong sinabi ng Allah sa Suratul Ikhlas, chapter 112, verse 1 hanggang 4. Sabihin mo, siya si Allah ay kaisa-isa. Si Allah ay dulugan sa pangangailangan. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Hindi nagkaroon sa kanya ng isang kapantay na isa man. Yan ang sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malalim na Tagalog ko yan mga kapatid. Hindi ipinanganak ang Allah. Hindi nagkaanak ang Allah. At walang makakakita sa kanya, walang makakapantay sa kanya. Allahu Akbar, sapagkat ang ating mahal na Propeta Muhammad, lamang siya ay nakakakita at narinig niya. Bakit, mga kapatid? Sapagkat ito po ay malinaw na sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalaman ni Propeta Muhammad ang la ilaha illallah dahil kay Anghel Gabriel. Noong sila ay nagmiraj, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin nagmihraj, yung pumunta sila, na ang kanilang sinakyan ay yung kabayong burak. Parang ano yun tao. Ito ay, nung sumakay sila doon ay para kislap mata lang Ang bilis, dumating ang Propeta Muhammad sa trono ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ba? So nagtanong ang mga tao sa panahon natin, bakit ba tayo ay nagtatahayat o naghiintuturo? Sapagkat ito ay napakahalaga sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo. Kahit hindi biro-biro ang hintuturo sa ating Panginoong Allah. Yan ay sagrado mga kapatid. Di ba? Nang dumating ang mahal na Propeta Muhammad sa trono ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay lumuhod at naghintuturo at nagtayat at nagsabi siya kay Allah. Anong sabi niya? Allah atayatallah lillah. Ibig sabihin, Allah atayatul lillah. Na ang lahat ng mga pagbati ay para sa Allah. Doon nalaman ng propeta ang kanyang pangalan. Pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Tinan mo yan? Ganong kahalaga kapatid. Tapos, hindi natin pag-aralan, sisirain natin. Napakalaking kasalanan po yan mga kapatid. Para lang sumikat. Sumikat kayo na busisiin ninyo yung pananampalataya ng ating mahal na Senador Robin Padilla. Yan po, kaya nagtatahayat po tayo abang isipin mo kapatid, ano pang pakailangan ng magtayat ka doon? May ibig sabihin yan sinagot ng Allah si Propeta Muhammad sa kanyang pagtuturo. Ang sagot sa kanya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. So anong ibig sabihin nun? Sinagot ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, O propeta, sumayo nawa ang kapayapaan, pagpapala at biyaya ng Allah. Sinabi ng propeta na ang sinuman magbasa ng salawat na ito ay isang bisis, araw-araw ay hindi makakarandam ng sakratul al-maut. Ang sakit ng kamatayan. Tinan mo yan.
at ang kanyang kaluluwa ay magiging maayos tulad ng binabanggit ng hadith na ang kaluluwa ng mu'min o mananampalataya ay aalis sa katawan tulad ng isang buhok na hinihila mula sa igi nang napakadali. Kaya bigkasin ang nabanggit na salawat kasama ang pagbigkas ng Jaharat al-Kamal kahit isang bisis araw-araw. Yan, tinan mo yan. O propeta, sumayo nawa ang kapayapaan, pagpapala at biyaya ng Allah. Tinan mo kapatid. Ganong kaalaga. Kaya nga sinasabi doon at sinasabi ng Allah eh. Si Propeta Muhammad siya ay habibo ng Allah, pinakamamahal ng Allah. Oo, lahat po ng mga propeta mga kapatid ay meron sila mga mission tulad ni Moses, kapatid na Jiri, Kamsali. Gusto makita ni Moses ang Allah. Oo, kasi busis lang eh. Ayaw pa maniniwala ni Propeta Moses. Anong sabi ng Allah? Lumingon ka. Lumingon siya doon sa bundok. Tinignan niyo yung bundok. Bigla lang sumabog. Anong sabi ng ating mahal na Propeta Moses? Anong sabi niya doon? Sa pagbanggit niya doon? Kullu la ilaha tupliho. Yan ang sinasabi ng mga propeta. Naniniwala na kami sa iyo, Allah, na ikaw ang aming Panginoon. Tingnan mo yan. Ganon din. Nung panahon ni Amang Abraham, yan yung mga Kalilallah, siya yung ama ng mananampalataya. Si Abraham, kapatid na Jiri. Kamsali. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naisipin mo na nakausap ng ating mahal na propeta na si Ibrahim, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, pumunta ka doon sa Makkah. Yung sa ano yan sa desierto yan. Sino bang sa panahon ngayon kayo mag-asawa, pupunta ka doon, maghanap buhay ka doon sa desierto, doon ka titira. Kaya mo ba yun? Hindi, wala na. Yung asawa mo nga uuwi na walang dala naku, matinding sermon. O matinding tulad nung kaibigan natin. Kapag walang dala, doon siya natutulog sa stockpile. Oo. Pag may dala, doon siya sa aircon. Grabe. Tignan mo yan. Grupo siya ng takusa. Sa panahon ngayon, wala na. Isipin mo. Ang ating mahal na propeta na si Abraham, sabi niya sa kanyang asawa, si Hagar, sabi niya, paano yan? Inutusan ako ng Allah. Doon ako mamuhay sa Makkah na yan, sa Saudi na yan. Isipin mo, desierto yan, partner? Sa desierto. Oo, desierto yan. Oo. Sabi ng kanyang asawa, si Hagar, sabi niya, kung yan ang utos ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, gagawin natin. Sa kanyang sacrifice doon. Dahil sa panahon na yun, walang mga tindahan doon. Walang mabilihan doon. Desierto sobrang init. Dahil sa kanilang pananampalataya, nandun sila. Kasama niya si Ismael. Ang si Propeta Ismael, yun po, talaga sobrang gutom na kapatid na dato sa Ilila. Gutom na yung bata. Umikot siya doon. Diyan sa Mecca na yan. Takbo na takbo sa sobrang uhaw sila. Ngayon, natapakan ni Ismael yung bulwak ng jam-jam na yan, yung tubig diyan. Natapakan niya, tapos bigla lang bumulwak yung tubig, malakas. Malakas, bumulwak na pataas dir. Bumulwak. Ngayon nakita ni Hagar, sabi niya, jam. Kaya bumaba yung tubig. Kaya tinatawag na jam. Alam niyo mga kapatid, ano ba yung tubig na yan, yung jam na yan? Yan ang tubig na dyan inasimbol. Yan ang tubig galing dyan na inasimbol si Adan alayhis salam. Tubig na. Galing. Isipin mo, maraming mga scientist doon mga kapatid na Jire, Kamsali. Oo. Inano nila yan. Inano nila sa may sukrop ba yan? Microscope. Microscope. Oo. Tiningnan doon. Hindi nila
wala silang makita. Talagang sobrang linis. Kapatid na diri, si desierto. Bigla lang bumulwak. Tinan mo. Kasi sinasabi ng Allah, payamanin niya ang lugar na yan. O tinan mo ngayon, sobrang yaman. Nandiyan ang mga langis, yung tubig. Isipin mo, pag iinom ka dyan, hindi ka magugutom. Allahu Akbar sa kapangyarihan ng Allah. Ha? Kaya lagi po natin tatandaan, kapatid. Yun po ang ating paliwanag, kapatid, na nalaman ni Propeta Muhammad ang la ilaha illallah dahil kay Anghel Gabriel noong nagmiraj ang Propeta Muhammad. Ang kanilang sinakyan yung kabayong burak. Ito ay kislap mata, ang bilis. Dumating ang mahal na Propeta Muhammad doon sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ba? Sa trono. Oo. Nang dumating ang mahal na Propeta Muhammad sa trono ng Allah, siya ay lumuhod at naging tuturo. Nagtahayat, nagsabi siya kay Allah na at-tayatul lillah. Yan. Ang lahat ng mga pagbati ay para sa Allah. Tingnan mo. Doon nalaman ng propeta ang pangalan ng Allah. Allahu Akbar. Sinagot ng Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagtuturo. Ang sabi, Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. O propeta, sumainawa ang kapayapaan, pagpapala at biyaya ng Allah. Allahu Akbar, kapatid. Dinagdagan pa ni Anghel Gabriel, Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ano ibig sabihin? Mapasa amin at sa lahat na mabubuting lingkod ng Allah, peace be with you as in upon all good servant of Allah. Ito ay isang karaniwang parilala na binigkas ng Islamikong panalangin sa sala bilang isang paraan na pagbati at pagkilala sa kapayapaan, pagkilala sa kabutihan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga matuwid na tao. Allahu Akbar. Tinan mo yan. Anong sabi ng Allah sa banal na Quran, mga kapatid? Maliwanag po ng sinabi ng Allah. Ito ay mababasa natin sa Suratul Baqarah. Chapter 2, verse 21. Anong sabi ng Allah? Basa. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Okay, alhamdulillah. So anong sabi ng Allah? Sa Suratul Al-Baqarah, chapter 2, verse 21. O sangkatauhan. Tinan mo yan, sinabi niya. Lahat. Wala siyang pinili na saan lugar. Hindi na sinabi, taga Mindanao, taga Saudi. Sangkatauhan. Sambahin ninyo ang tagapagalaga ninyong Panginoon na lumikha sa inyo at sa mga nangauna sa inyo upang kayo ay maging matuwid. Allahu Akbar. Allahu kapatid. Allah. Ayan, tinan mo. Kami mga kapatid ay hindi kami naghaka-kuro-kuro palagay dito sa programang ito ng Busis ng Islam. Pag-aralan ninyo mabuti, mga kapatid. Di ba? Saliksikin ninyo. So kaya mahalaga po, kapatid, yung hintuturo. Kasi bago kami magdasal, maghintuturo yan. Importante po yan. May ibig sabihin yan. Ang sabi ng Propeta Muhammad, sinuman magsagawa ng salawat na ito, isang bisis araw-araw ay hindi makakaramdam ng sakratul maut. Ang sakit ng kamatayan. Tinan mo yan. At ang kanyang kaluluwa ay magiging maayos tulad ng binabanggit ng hadith na ang kaluluwa ng mu'min o mananampalataya, yan po yung ating paksa na aalis sa katawan tulad ng isang buhok. Tinan mo yan. Nahihila mula sa ng napakadali. Kaya't bigkasin ang nabanggit na salawat kasama ang pagbigkas ng jawharat na al-kamal. Kahit isang bisis araw-araw. Tirang mo yan. Allahu Akbar. Sinagot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Propeta Muhammad, sabi na, Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. O propeta, sumaiyo nawa ang kapayapaan at pagpapalat biyaya ng Allah. Allahu Akbar, kapatid na Jiri.
Kaya kayo, mga vlogger, huwag ninyong siraan. Ang hintuturo ay napakahalaga po yan. Kaya ang ating mahal na Senador Robin Padilla siya ay handa mag-resign kapag binabastos yung kanyang pananampalataya. Yan mga kapatid, maliwanag po yan. Yan pong aming paksa na tinatalakay sa oras na ito. Allahu Akbar. Yan po yung mga kapatid. At dinagdagan naman ni Anghel Gabriel, Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ama pa sa amin ang lahat ng mabuting lingkod ng Allah. Peace be upon him at all good servant of Allah. Ito ay isang karaniwang parilala na binibigkas ng Islamikong panalangin, pagdarasal, bilang isang paraan ng pagbati, na pagkilala sa kapayapaan, pagkilala sa kabutihan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga matuwid na tao. Yan. At hanggang dumating sa atin, dahil tayo ay umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang tahayat natin ay tayo ay nagsabi ng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ang ibig sabihin, puridas salam Muhammad hayda hudirat Islama wal ard. Ibinigay niya ang sala noong nagmirhad si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan mo yan. Allahu Akbar. Alam niyo kapatid, yung la ilaha illallah, kapag isa-isahin mo yan, Muhammad Rasulullah, isa-isahin mo yan yung mga litra niyan, ay 24 hours yan. Yun yung ating tinalakay doon sa ating yung 5 haligi ng Islam, kapatid. Ito yung karugtong. Allahu Akbar. So ano ang masasabi mo? Karagdagan mo, Dato Jili Saylila Kamsali, doon sa pagkaalaga ng intuturo na yan. Yung la ilaha illallah. Napakahalaga yan. Talaga napakahalaga yan. Dahil, nag-ano yan ng, kumbaga, yan ang pag-ituturo na sinyalis na nag-iisa ang Allah. Yan. Di ba? So ganyan po kapatid, na inalagaan ng mga Muslim sa buong mundo ang pagituturo. Dahil yan ay ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi nung panahon na yon ay mahaba po ang pagdarasal nung panahon na yon. At yung pag-ayuno na yon, mahaba din po yung pag-ayuno, sapagkat hiniling ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na paiksiin yung pagdarasal at paiksiin yung pag-ayuno. Allahu Akbar. Tapos sa ating mga kapatid na mga ipinanganak sa Islam, hindi na nila sinasagawa ang pagdarasal, hindi nila sinasagawa yung pag-ayuno sa araw ng Ramadan. Isang taon, isang bisis lamang na isinasagawa. Allahu Akbar, kapatid. Gumising na po tayo. Dahil yan ay itatanong po sa atin yan. Kung ilang taon na hindi natin ginawa yung haligi ng Islam at yung 6 na pananampalataya, ay itatanong din ng Panginoong Allah sa atin doon sa kabilang buhay. Doon, wala kang ligtas doon, kapatid na Saylila. Oo. Bakit? Hindi ka magtatago doon eh. Hindi ka magsisinungaling. Meron pa nga yung nagpa-fasting fasting, yun yung tinasabi na sa Maguindanao, puasa-puasa, liya-liya, kuman mapita-pita, astagfirullah. Hindi biro, kapatid. Kailangan yan ay perfect natin. Kapag na-perfect po natin yan, kapatid, insyaAllah, Allahu alam, maka matatamo natin yung sinasabi na mu'min, na paano kukunin yung ating kaluluwa, kapatid. Ang taon doon na parusa, kapatid, isang taon dito, doon isang araw dito, doon isang taon. Paano natin makayanan yan? Tapos hindi mo isinasagawa yung inutos ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinabayaan mo ang sarili mo.
So yan ho kapatid, ang iniingatan na tayo ay wag po tayo mag-uusga sa mga tao, lalo na ang pananampalatayang Islam. Dahil yan ay pinirpik na po ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, kinumplito niya. Ang dami mga sugo at propita na binigyan ng mga matitindi. Si Jesus ay ipinanganak siya, Ruh Allah, espiritu ng katawang tao. Isipin mo, ipinanganak ni Birhen Maria, na walang gumalaw sa kanya na lalaki, sa kapangyarihan ng Allah, bilang tanda. Bilang tanda na meron tagapaglikha, kapatid na sa ilila. 4 na uri ang paglikha ng Allah sa tao. Una-una, kay si Adan, mula sa alikabok. Pangalawa, nilikha ni Adan ang kanyang kapartner mula sa kanyang tadyang. Si Hawa, si Iba. Pangatlo, nilikha ng Allah maraming kababaihan, maraming kalalakihan. Pang-apat, nilikha ng Allah na may ina, walang ama. Tingnan mo yan. Si Adan, walang ama, walang ina. Si Iba, merong ama. Tingnan mo? Sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang tanda na meron tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos hindi ka maniniwala. Tapos ayaw mo pang maniniwala sa mga sugot propeta kasi marami sa mga kababayan natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi nila paniniwalaan. Sabi nila, yan ay sa Muslim lang. Mali. Mali po kayo, kapatid. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagmula sa angka ni Abraham. Sino ba yung anak niya? Yun po yung tinalakay natin nung nakaraan, di ba, partner? Doon sa 6 na iman. Nagmula sa angka ni Abraham. Ang lahi ni Abraham, si Isaac, si Ismael. Si Ismael, doon lumutang si Propeta Muhammad. Si Isaac, doon lumutang si Jesucristo. Alam niyo po, mga kapatid, sa mga Muslim sa buong mundo, hindi kami matatawag na tunay na Muslim kung isa sa mga propeta hindi namin pamarisan, sundin, ay hindi kami tunay na mananampalataya sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kami, mahal namin si Jesucristo. Siya ay dakilang propeta ng Allah. Pero hindi namin siya sinasamba. Sinusunod namin ang kanyang gawain. Ano yung mga gawain niya? Yung sa kanyang pagdarasal, yung kanyang balbas, yung kanyang pagpapatirapa, yung kanyang pagtawag sa Panginoong Allah, yung kanyang pag-ayuno, yung kanyang pagkawanggawa. Yan ay sinusunod ng mga Muslim. Lahat ng mga gawain ni Jesucristo ay sinunod ng Muslim. Allahu Akbar. Mahal ng mga Muslim sa buong mundo si Jesucristo bilang dakilang propeta. Naniniwala ang mga Muslim na si Jesus ay kaya niya buhayin ang patay. Naniniwala ang mga Muslim yung hindi makakita na mga bulag na ginamutan ni Jesucristo, ni Isa, ay nakakita. Yung mga pilay na pinalakad niya, naniniwala ang mga Muslim. Tingnan mo yan. Mga kapatid, gumising na po tayo. Hanapin po natin ang katotohanan. Habang tayo'y nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, manaliksik tayo, hanapin natin. Inshallah, kapatid, tandaan nyo. Makikita ninyo yan. Makikita ninyo. Pag-aralan ninyo kung ano yung katotohanan. Doon sa aming sura na sinasabi doon, o sangkatauhan, sambahin ang Allah. Siya lamang. Yun yung mga mahalagang utos na inutos sa mga propeta mula kay Adan hanggang kay Moses, Abraham, Jesucristo. Ano yung mahalagang utos na sinasabi? Yung 10 Commandments ni Jesus, ano yung una? Pakinggan mo Israel ang Panginoong Diyos, siya lamang ang sambahin. At ganoon din si Jesus, pakinggan mo Israel, Panginoong Diyos, siya lamang ang sambahin. At ganoon din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang ibang Diyos sambahin maliban sa Allah. Kami ang daan tungo sa paraiso ng Allah. Yan ang pinapangako nila. Tapos tayo hindi tayo maniniwala Tuloy pa rin tayo nakipagtalo. Nakipagtalo ka, wala ka namang katibayan.
Kapatid, sana po ay gumising na po tayo. Hanapin po natin ang katotohanan, peaceful sa ating sarili. Tingnan mo, kapatid Adjiri, sinabi niya sa Quran ang karamihan na hindi mananampalataya sa Islam ay dumami-dumami na yumayakap sa Islam. Sinasabi. Kaya lahat ng sinasabi niya sa Quran ay nagkatotoo. Kasi ang Quran po, kapatid, ay puro salita ni Allah yan Nandyan lahat. Nandyan ang papaano magkaroon ng biyaya, papaano magkakaroon ng mga gantimpala, ay yung mga batas sa mga conjugal property, nariyan. Yung pagdating ng mga panahon, yung mga baha na yan, yung mga kalamidad na yan, ay sinasabi ng Allah dyan. Nangyayari na kapatid. O, tinan mo, dumating na maraming suna. Sakuna, maraming dumating na sakuna. Yung mga mayayaman na agarang mga building nila, natatamaan ng tsunami, giba, lunod, mga sakyan nila. Okay lang kung mayaman ka, kung ginagamit mo sa landas ng Panginoon Allah, tulad nung aming tinatalakay sa ating kapatid na Saylila, na paano gamitin yung kayamanan na yon. Oo. Di ba? Arrangement, kaalaman, yung magiging leader, oo. At papaano ipamamahagi yung biyaya, di ba? Yung kayamanan. Yan, kapatid, 4. Yun ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito sa Pilipinas, ano nangyari na? Yung mga kapatid natin, kapag sila'y upira ng pera ibuto mo ako, 5,000. Meron sa ibang sa Mindanao, ibang lugar, ang lalaki, kapatid na sa ilila, ang binibigay ng mga niluklok na mga tiwaling politiko Minsan meron 10,000, 20,000, Allah. 20,000 pa nga daw Oo, 5,000. Totoo ba yung mga kapatid? Ngayon kunin mo yon. Maubos mo rin yon. Di ba? Wala. Bigyan ka 1,000, maubos mo rin yon. Dahil binuto mo siya, matinding kurap, tinan mo, na-imbestigahan na sa Senado yung mga corruption, lumabas na. Kasabot pala yung mga politiko. Allahu Akbar. Kasi dapat, pag tayo ay niluklok bilang politiko, kung may takot tayo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, dapat detalyado. Lahat ng mga galaw mo sa barangay, sa munisipyo, o di kaya sa Office of Gobernador, Congressman, dapat detalyado yan. Ipapakita sa taong bayan. Kung saan ka man district yan, ipapakita mo yan. Huwag mong itatago yan. Doon malaman na ikaw ay hindi sindikato, hindi kurakot. Yearly yan. Ipapakita mo yan sa taong bayan. Paano ginamit yun? Kung gamitin mo sa kabutihan yan, wala maghihirap. Di ba, kapatid? Kaya tayo, mga kapatid, mga kababayan natin, pero talagang sa Islam kasi, lalo na po yung corruption, haram po yan, kapatid. Pero kung niluklok natin na may takot sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, iniisip niya yung kabuhayan ng kanya nasasakupan, yun talaga. Di ba? So yun, kapatid. Kailangan magkaisa ang sambayan ng Pilipino at sino yung karapat-dapat na iluklok natin bilang namumuno sa ating Pilipinas. So lang po, mga kapatid. Dahil meron po tayong 5 minuto na lang natitira sa ating oras at bigyan po natin ng daan. Excuse me po, mga kapatid, Inuubo po ang inyong lingkod. At bigyan natin ng daan ng ating kapartner, si Dato Saylila Kamsali. Okay, mauna ka na. At ano po yung babanggitin mo dyan? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na papasarumpan na sa ito programa namin. Na shout out po sa salita nung pagkain namin. Sana makikinig siya niya po. Kuha na namin.
boses ng Islam na ito, paki ano lang na ninyo sa pamusungan ninyo na piliin na lang ninyo kung alin ang totoo rito. Kung ito hindi totoo, nasa inyo na yan. Pero ginagawa namin ito, may ano kami, may mga basis kami. So, shout out po sa Kanulangon San, magiginaga. Naman. Yung may bahay mo. Yung may bahay ko. Basta ngayon. nakauwi na. Na ba? Oo. Isipin mo, pinag-usapan natin sa ating programa, nandun siya sa abroad, bigla na nakauwi, di ba? Dahil Oo nga. may gira ba doon sa sa Qatar, di ba? Oo nga. Binumbahan yung kampo ng Hamas. Hamas. Oo. So ano nangyari? Pakipaliwanag lang konti, mayroon pa tayong oras. Ang Ano na balita lang. ko sa kanya na naikwento niya sa akin, yung binumba doon ng Israel, yung ano ng embassy ng mga Hamas doon sa Qatar. Mhm. Ngayon, siyempre, hindi sinasabi ng mga Arabo doon na ang nangyaring yun ay maraming namatay. Mhm. Pero hindi talaga may tatago yan dahil maraming mga vlogger nandoon ay nagsasabi ng totoo. Mhm. Bali, tinanong ni Mrs. yung amo niya kung ano bang nangyari doon sa sumabog. Mhm. Ilan ang namatay. Sabi ng amo niya, 2 lang daw man namatay. Babae lang at saka lalaki. Anong kinamatay? Natamaan ng bomba? Ayun nga, tinamaan ng bomba na yun. Pero noong iliping na, ang dami daw sabi ni Mrs. dahil umabot doon ng 32 person na namatay. Allah. Yun ang din natin alam kung yung nasukatan lang o kasama na dun sa 32 Mhm. patay o nasukatan lang. Kaya sabi ni Mrs. kailangan sabi niya makauwi na rin ako. Kung gusto mo. Alhamdulillah. Sabi niya sa amo niya na kailangan makauwi ako. Kailan pa siya nakarating? Mag-isang linggo na, nung Sabado. Okay. Oo. Alhamdulillah. So yun. Okay. Oo. Okay, maraming salamat. Kapatid na Sailila Kamsali, masayang-masaya siya. Nakapiling niya yung kanyang may bahay. At siyempre, isipin mo, talagang aligaga si kapatid na Sailila. Nung nalaman niya na binumbahan yung sa Qatar na kampo ng Hamas, ngayon, at nag-alala siya. Tinawagan niya, pinapauwi niya. Alhamdulillah, at ligtas naman yung kanyang misis. At yun po yung sinasabi natin na kapag destiny mo na o kadar mo na doon kung saan ka lugar na maabutan ng kamatayan, ay wala na. So yan ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Kaya kung tayo po ay may takot sa dakilang tagapaglika, ay gumising na po tayo. Kung nakita na po natin ang katotohanan, sabi ng Allah, wag nang ibukas o ilang araw, ngayon na! Ngayon na! Kasi bakit? Kung oras ng kamatayan natin, tulad nung tiyuin na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinabanggit sa kanya yung la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah, hindi na nabanggit. Nasabi yan sa suratul Lahab. Sinabi yan. Inshallah kapatid, inshallah ay tatalakayin po natin yan. So yun po kapatid, na kahit kasing laki ng mundo ang kasalanan natin, kapag tayo oras ng mamatay, ay mabanggit natin yung asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah, ay patatawarin tayo ng Allah. Yan ay susi ng paraiso. Kapatid? Yan ay malinaw po. Yan po yung paksa natin. So, kung tayo po ay gusto natin na wala ng question, pagpunta natin doon sa dakilang tagapaglikha, itayo natin yung 5 haligi ng Islam. At sundin natin yung 6 na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Ay pinangako ng Allah Sabi na kung sino man ang sumunod sa aking mga inutos, aking salita, at sa aking mga sugo, ay insyaallah, katotohanan ay matamo nila yung paraiso na habang buhay. Yun yung buhay hanggang buhay na doon. Hindi mo na kailangan na magtrabaho ka doon sa paraiso ng Allah.
Isipin mo lang kapatid. Isipin mo, pagkakain ka, isipin mo lang doon. Kakain ako ng biryani. Ayun din na. O, hindi katulad dito, minuto lang yung ano mo eh. Yung malalasahan mo eh. Minuto lang, busog ka na. Doon, 1 oras. Diba? So yun yung magkatimpala. So yan ho mga kapatid, mga kababayan. At sana po ay meron kayong napulot na aral dito sa programang Balitang Reporters Action ngayon. Ay Busis ng Islam. Sorry. Yung Balitang Reporters tuwing Merkulis yun. Ito ay Busis ng Islam. So yan po at binabati po natin si Dato Nas. Salamat piya mga gabi. Brad, Mads, mabuhay ang CCN. Wow, mashallah. Pagpalain ka Nas. Kala ko babalik ka. Inantay ka ni pare ni kay Shailila, Kamsali. So yan po mga kapatid. Sana po ay meron kayong mapulot na aral at patungkol hondo sa aming paksa tinatalakay yung La ilaha illallah at walang ibang samay maliban sa nag-isang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po kapatid. At kami po ay humingi sa inyo ng paumanhin kung meron kayong narinig na masakit at masakit sa puso't damdamin ninyo. Kami itao lamang po na humingi sa inyo ng paumanhin. At sana po yung aming mga binabanggit ayun po ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan po lamang mga kapatid. At sa muli magkikita tayo sa ganitong oras, ganitong araw, ang programang Boses ng Islam. Dito lamang sa impilan ng CCN News Philippine Voice Channel TV83. At lalo po sa ating mga kababayan, at huwag ninyong kalimutan mag-follow, like, share, at mag-comment. At amin pong babasahin ang inyong mga comment dito sa aming programa. Yan lang po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumatinawang kapayapaan at pagpapala habang ng ating dakilang tagapaglikha, ang inyong lingkod, Brother Mads Pangulima. Mabuhay po ang Tiambayanang Pilipinas. Boses ng Islam.